So, number 4 tayo. So, let's say, merong tangent. Naintindihan ko na. Which is less than 0. Then, sine theta, which is less than 0 rin. Yan. So, ito yung given. Number 4. So, kung tangent to guys, tas less than 0, alin ba dito yung tangent? Diba negative kasi yun eh. Kasi less than 0. So, tangent na negative. So, bawal siya sa quadrant 3 kasi positive siya doon. Then, bawal din siya sa quadrant 1 kasi positive din doon yung tangent. So, basically, nasa quadrant 2 lang siya at saka quadrant 4. So, sa quadrant 1 or quadrant 4. Pero, pipili pa tayo dyan sa dalawa. So, meron tayo sign dito. So, yung sign natin is less than 0. So, that is still negative. So, from quadrant 1 at saka quadrant 4, alin ba do? Quadrant 2 pala. 1. Quadrant 2 yun, by the way, ulitin natin nga. Mali na naman. So, yung tangent natin negative. So, quadrant 2 dapat siya guys. Or quadrant 4. Mali na sulat ko eh. So, ngayon, yung sign natin is negative. So, alin ba sa quadrant 2 tsaka quadrant 4 yung negative yung sign? So, remember, yung y natin yung sign. So, ito negative siya dito. Then, sa quadrant 2, positive siya. Negative nga eh. So, big sabihin, nasa quadrant 4. So, big sabihin, quadrant 4 yung sagot dito. Gets yun. O, last. Ganun pa rin ginagawa. Number 5. So, meron tayong secant theta less than 0. Tapos, cosecant theta less than 0 din. So, same process na gagawin natin. So, definitely, eto walang ko. So, 1 over cosine yan. So, dahil guys, less than, so, magiging negative yung cosine. So, basically guys, pwede tayong pumunta dito sa cas. Alin ba sa quadrants natin yung negative yung cosine? So, bawal siya sa quadrant 1. Bawal din sa quadrant 4. So, it's either quadrant 2 or quadrant 3. So, it's either quadrant 2 or quadrant 3. Ngayon, punta tayo sa cosecant. Sabi, ito may co. So, 1 over sine to.